Okay, so hi, thank you for your coming. So please introduce yourself. Ay, Michaelin Mohan. So how are you feeling right now? So ano yung nararamdaman mo after breakup ng partner mo? Honestly, hindi po ako okay. Malungkot pa rin po ako. Parang bigat-bigat po sa dibdib. So okay lang, so I can see that you hurting. So ito naman ay safe space. So you can share anything without worried na may manghusga sa'yo. So let's talk slowly. So, pwede mo ba i-share sa akin kung what happened sa breakup nyo? Like, ano yung nararamdaman mo nung nangyari iyon? Iniwan niyo po ako at parang wala akong silbi. Parang I failed sa lahat ng bagay. So, thank you for sharing that. So, I can imagine na sobrang sakit sa'yo. So, feeling worthless after breakup. So, is normal. So, let's take a moment na to notice that feeling. Ano yung pinakamabigat sa'yo right now. So, yung lungkot, galit, o yung naiisip mo sa sarili mo. Siguro yung naiisip ko sa sarili ko, lagi ko naiisip na hindi ako enough, hindi ako worth it, mahalin, na kung okay lang ako, hindi niya ako iiwan. So, gusto kong malaman na valid yung nararamdaman mo na hindi ka mahina sa pagiging malungkot o sa pag-iisip ng ganito. So, breakups are painful. So, at normal lang na magduda sa sarili. Nakakatulong po ba may nagsasabi na normal lang po? Oh, yes, nakakatulong. So, nakakatulong sa it's okay na to grieve. Walang problema na umiyak ka or maramdaman mo yung lungkot. So, that's part of the healing process. So, pwede natin tignan yung thought na hindi ako enough sa CBT. So, tinutulungan tayo na makita kung tama ba yung iniisip natin. So, ano yung proof na hindi ako enough or ano naman yung evidence na contrarity dito. Siguro yung time yan na iniwan niya ako. At parang hindi na ako worth it mahalin o ipaglaban pa. So, I see, pero isipin natin na maraming rason kung bakit naghihiwalay ang magpartner. I'm right? So, hindi lang dahil sa may mali sa'yo or pwede rin na may personal issues siya or hindi lang competitive sa'yo. So, yung automatically na hindi ka enough. Pwede po rin siguro. So, let's try to reframe that thought instead of hindi ka enough. Pwede mong sabihin sa sarili mo na I did my best. Pero minsan, people grow apart na hindi ibig sabihin may mali sa akin. So, gusto mo ba subukan sabihin ito ng malakas or sa isip mo lang? Sa isip ko lang po muna. So, good even and small step like this progress. So CBT teaches you to replace negative automatic thoughts with more realistic ones. So can you describe more about paint your feeling o saan mo nararamdaman sa katawan mo? Parang sa dibdib po, mahigpit. Tapos minsan yung tiyan ko may ulap na lungkot. So okay, let's do in a short routine exercise. Take a deep breath in, hold, and exhale slowly. As that's right. Mararamdaman mo yung lungs na pumapasok sa hangin and exhale at the tension. Repeat at 3 times. Sige, are you okay? Ano pakiramdam mo? Medyo mas relax po kahit okay lang. So, it's good naman for you. So, gusto ko gumawa tayo ng practical coping plan. Ano yung mga activities na nakakatulong sa'yo para ma-feel better kahit konti lang? Mahilig po ako mag-drawing. Minsan nakakatulong din po maglakad-lakad. So, for me, it's a perfect, let's set goals this week. Mag-drawing ka ng kahit 30 minutes o hour ka maglalakad, mag-exercise para less stress ka. So, pwede mo rin subukan mag-journaling or isulat yung feelings mo para mas ma-express mo without holding it inside. Pwede po.
Gusto ko rin po subukan yung journaling na sinasabi mo. Yes, that's right. So, let's also practice gratitude. So, kahit small things lang, pwede mo isulat kahit sa notebook o sa isang bagay lang ginawa mo for yourself today. So, nakakapagpasaya sa'yo or kahit simpleng smile lang. Parang okay po yun. Parang may sense of accomplishment kahit konti. Yes, yes. Every small step counts. Healing is not about forgetting, but about slowly feeling stronger. So, looking forward. So, ano ang gusto mong ma-achieve sa sarili mo? Emotional healing ba? Self-confidence? Or moving forward sa buhay? Sa akin po, gusto ko po maramdaman na okay na ako kahit wala na siya. At mabalik yung dating ako and maging happy ulit. So, that's right. So, that's a beautiful goal. At sa bawat session, we work towards step by step. So, hindi siya rush. Okay lang mag-backslide paminsan. And importance, you keep trying. So, today, salamat sa pagiging open. Today, you did great. Remember, healing takes time and it's okay to feel sad, angry, and confused. So, we'll continue working with strengthening self-esteem and coping strategies. Salamat po at feeling ko po konti lang nabawasan yung bigat na nararamdaman ko po. So, that's the progress. So, keep practicing your self-care routine and positive thoughts. You are doing well. So, thank you.